Ang cervix ay ang dulong bahagi ng matris, bandang ibaba ng vagina o ari ng isang babae. Sa bahaging ito dumadaan ang dugo mula sa regla, pati na rin ang mga isinisilang na sanggol. Bago natin simulan ang video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga health and love life lessons at huwag kalimutan pindutin ang bell button para laging maging updated sa aming mga bagong videos. Maraming kondisyon ang maaaring makaapekto sa cervix. Kabilang narito ang cancer sa cervix o cervical cancer. Ito ay isang seryosong kondisyon kung saan nagkakaroon ng mga bukol ang nabanggit na bahagi. Kapag naapektuhan ito, maaaring makaranas ng isang babae ng hindi normal na pagdudugo ng ari, pagkakaroon ng mabahong discharge, pananakit ng balakang, masakit na pag-ihi at iba pa. Ang cancer sa cervix ay isa sa mga pinakamadaling magamot na uri ng cancer, lalo na kung matukoy agad ito. Batay sa uri at hindi ng kondisyon, maaaring sumailalim ang pasyente sa mga sumusunod na lunas. 1. Operasyon. Kung ang cancer ay nasa unang yugto pa lamang, karaniwang nilulunasan ito sa pamamagitan ng operasyon. Kung kakaunti pa lamang ang mga bukol, maaaring tistisin lamang ang mga ito. Subalit kung ang mga bukol ay kalat na, maaaring tistisin ang buong cervix pati na ang matris ng isang babae. 2. Chemotherapy. Maaari ring sumailalim ang pasyente sa chemotherapy upang malunasan ang kanyang cancer sa cervix. Sa pamamaraang ito, ang pasyente ay bibigyan ng mga tableta o injection na naglalaman ng mga sangkap na tumutulong sa pagpuksa ng mga cancer cell. Ang tanging problema lamang sa pamamaraang ito, maaari ring mapatay ang ilang mga malulusog na selula. 3. Radiation therapy. Kilala rin ang radiation therapy bilang isang mabisang paraan sa paggamot ng cancer sa may tinatawag na external at internal radiation therapy. Sa external, papadaanan lamang ng puro at malakas na ilaw ang apektadong bahagi, samantalang sa internal, papasukan ang ari ng radioactive material upang mapuksa ang mga cancer cell. 4. Targeted drug therapy. Sa targeted drug therapy, ang pasyente ay binibigyan din ng mga gamot na nakatutulong sa pagpuksa ng mga cancer cell. Sa kumpara sa chemotherapy, hindi nito napapatay ang mga malulusog na selula. Ang tanging inaatake lamang nito ay ang mga mapinsalang selula sa cervix. 5. Immunotherapy. Bukod sa mga nabanggit, maaari ring sumailalim ang pasyente sa immunotherapy. Sa pamamaraang ito, ang pasyente ay bibigyan ng mga gamot upang mas lumakas ang kanyang resistensya. Sa pagtibay ng resistensya ng katawan, mas magiging aktibo ito sa pagpuksa ng mga cancer cell. Nag-enjoy ka ba sa video ito? Please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad nito. Salamat sa panonood!